Kabanata 551. Malungkot ang ekspresyon ni Wesley, at malinaw na nag-iingat siya sa pananakit kay Humbert. Matapos pag-isipang mabuti ang sitwasyon, sinabi niya kay Shayna, "Umalis ka na lang at umarte na parang hindi tayo magkaibigan, Shayna." "Hehe, anong meron? Natatakot ka ba matapos malaman na ninong ko si Humbert? Hindi ba ikaw ay uma-acting like you're so powerful kanina?" Hamalakhak si Shayna at sobrang saplada sa mukha niya. "Wala akong mga isyu na iligtas ang iyong buhay, ngunit lahat kayo ay kailangang yumuko ng 3 beses sa akin. Tapos aalis na ako. Kung ayaw nyo, kailangan lang ng isang tawag mula sa akin para maramdaman nyo ang galit ni Humbert. Huwag kang samobra, Shayna. Papatayin kita ngayon para ipakita sa iyo kung ano ang mangyayari kung ako ay na-corner." Dismayadong tumingin si Calvin kay Shayna. "Hindi ko inaasahan na ganito kakasama." Sabi ni Shayna, "Sisihin mo ang sarili mo sa pagtanggi mo sa akin noong nagtapat ako ng pagmamahal ko sa iyo kagabi. Since you're so in love, Winnie, then my only choice is to kill her. Kung wala siya sa aking daan, nai-inlove ka na sa akin." Ngumiti ng pilit si Calvin at sinabing, "Managinip ka pa. I'll never fall in love with you kahit wala na si Winnie." Tumawa ng malakas si Shayna sabay sabing, "Hahaha. Nasabi mo lang yan dahil nalaman mo ang plano ko ngayon. Kung namatay si Winnie, akala mo namatay siya sa isang aksidente, at mahuhulog ka sa akin kapag dumating ang oras na iyon." Pagkasabi niyan kay Calvin, bigla siyang lumingon at pinandilatan si Severin, at sinabing, "Ikaw, it's all because a meddling busybody like you shows out of nowhere na nasira ang plano ko. Ang plano ko ngayon ay nagtagumpay sana kung hindi dahil sa iyo. Hindi pa ba sapat ang gulo mo, Shayna?" Si Winnie ay may dismayadong tingin habang itinuro ang pinto at sinabing, "Umalis ka na, Shayna. Ikaw at ako ay magiging estranghero mula ngayon." "Ayos lang, aalis na ako." Malamig na ngumiti si Shayna at tumalikod na para umalis. Walang magawa si Wesley tungkol dito dahil sa kanyang koneksyon sa isang malakas na individual. Napakunot noo si Severin dahil ang nakamamatay na tingin ni Shayna ay nag-iwan sa kanya ng impresyon na balak pa rin niyang gumawa ng gulo para sa sarili ni Winnie sa hinaharap. Hindi naman siya nag-aalala tungkol doon. Sa halip, tinanong niya si Wesley at ang iba pa, ganyan ba ang mga tao sa Equus Halls na hindi makatwiran? Umiikot ba sila sa pagpatay ng mga tao nang walang dahilan? Ngumiti ng mapait si Wesley. Hindi naman. Sinasabi ng mga tao na ang pinuno ng Equus Halls ay isang mabuting tao. Nag-ambag siya sa maraming mga gawaing pangkawang gawa, at isa sa mga ito ay tumulong sa pagtatayo ng mga paaralan para sa mga bata. Pagkatapos ng isang paghinto, muling sinabi ni Wesley, itinuturing silang isa sa mga malalaking organisasyon ng Brookton, at hindi masusubaybayan ng kanilang mga nakatataas ang lahat ng kanilang mga nasasakupan dahil napakaraming tao ang nasa ilalim ng kanilang pamumuno. Bilang resulta, medyo karaniwan para sa ilan sa mga miyembrong nasa mababang antas na mangbuli ng ibang tao. Higit sa lahat, si Humbert ay isang sobrang mayabang na tao dahil ang kanyang tiyuhin ay tagapagtanggol ng Equus Halls, kaya ang dahilan kung bakit siya ay laging nakakaiwas sa mga taong nambubuli. Sabi ni Winnie. Pagkatapos, ngumiti si Wesley ng mapang-akit at sinabing, sinasabi ng mga tao na ang tiyuhin ni Humbert, si Jeffrey, ay isang lalaking may 2 mukha na ang ugali sa harap ng mga nakatataas sa organisasyon ay ganap na naiiba sa kanyang pag-uugali ng pribado. Maaaring siya ay masunurin at masunurin sa harap ng mga matatanda, ngunit anuman ang masasamang bagay na ginawa niya ng pribado ay may tatago sa mga nakatataas. Natakot si Severin na ang Equus Hall ay maging isang masamang puwersa, ngunit tumanggaw siya at nakahinga ng maluwag nang marinig ang sinabi ni Wesley. Pagkatapos ng lahat, ang dating wako na orihinal na intensyon ay hindi magkaroon ng mga bulwagan na masangkot sa kasamaan, at siya ay makaramdam ng matinding pagkabigo kung ang Equus Hall ay naging isang hindi makatwirang puwersa na gumagawa ng hindi mabilang na mga kaawa-awang gawa. Si Humbert at Jeffrey ay tila mga kasuklam-suklam na individual. Napabuntong hininga si Severin. Sa sandaling iyon, ang server ay kumatok sa pinto at pumasok. "Maaari ba nating ihain ang pagkain ngayon?"
Kumunot ang noo ni Wesley. Halatang medyo nag-aalala pa rin siya. Nakangiting sabi ni Severin sa waiter, "Well, since in-order na ang mga foods, then go ahead and serve them up." Nagugutom na ako. Saka siya naglakad para humanap ng upuan at umupo. Pumunta si Winnie sa panig ni Severin, na pinigilan ang kanyang malungkot na emosyon, at sinabi kay Severin, "Salamat, Severin. Hindi ko malalaman na si Shayna ay napakasamang tao kung hindi dahil sa iyo. At kahit na iligtas mo ako ngayon, baka subukan niyang humanap ng isa pang pagkakataon para patayin ako sa hinaharap." Oo, siya ay napakahusay sa pagpapanggap, at maswerte na si Severin ay sapat na mapagmasid upang makita siya. Palagi itong mga tahimik, at mapanlin lang na mga uri na ang pinaka-nakakatakot. Sabi ng isa sa dalawa pang babae. Pagkatapos ay humingi ng tawad si Wesley kay Severin. "Sorry sa hindi pagkakaunawaan kanina, Severin. Lahat kami ay niloko ni Shayna. Huwag mag-alala tungkol dito, guys. Palagi akong lalapit pagdating sa pagtulong sa iba. I couldn't bear to see her act in front of all of you once I saw through her, kaya tama lang na ibunyag ko siya." Ngumiti ng mahina si Severin, at nagpatuloy, "Natutuwa akong ginawa ko rin iyon, kung hindi ko malalaman na may Echoes Hall dito." Hindi napigilan ni Calvin ang tumawa at sinabing, "Hehe, I wonder kung sino ang nagpangalan sa kanilang Echoes Hall?" Narinig na hindi ang Hallmaster ang nagbigay ng pangalan sa kanilang organisasyon. Echoes Hall. Nakakatuwa ang pangalan. Nakakatuwa. Anong ibig mong sabihin? Nakasimangot na tanong ni Severin. Pagkatapos ay sinabi ni Calvin, "Maaaring hindi mo ito alam, ngunit ang ilang mga tao ay tinatawag silang Echoes Hall ng pribado dahil ang Echoes ay parang mga salitang ik at ito ay pinagsama-sama. Sigurado akong alam mo kung ano ang ibig sabihin ng dalawang salitang iyon, tama ba?" Hindi nakaimik si Severin dahil madaling ang mali ang pagkakarinig kay Echoes bilang si Echoes. Napaisip ulit siya at tumawa ng malakas. "Paano kung dalhin natin ito sa ibang lugar? Medyo nag-aalala ako na baka hilingin ni Shayna kay Humbert na pumunta dito at gumawa ng gulo kahit na naging mabait tayo na hinayaan siyang umalis." Medyo nag-aalala pa rin si Wesley pagkatapos umupo. "Bakit hindi ako pumunta para magbayad ng bill para makalipat tayo sa ibang lugar? It's not like I can't afford to burn the money for this meal, although I will admit na medyo sayang ang hindi natin na-enjoy ang alinman sa mga pagkain." "Magkano ang halaga ng iyong order?" Nakangiting tanong ni Severin. Hindi siya nagpanik at inaabangan pa ang pagdating ng Echoes Hall. Nang nalaman niyang may mga bulok na mansanas sa Echoes Hall, ikalulugod niyang alisin ang mga ito nang walang gaanong kaguluhan. "It's not that expensive, but I did order some better wine too since birthday ko ngayon. Halos 45,000 ang nagastos ko." Nakangiting sagot ni Wesley. 45,000? Marami yan. Dito na lang tayo kumain. Ayokong masayang ang perang iyon. Ngumiti si Severin bago bumati sa kanya, "Happy birthday." Wesley could only muster a bitter smile as he said, "I was quite happy at first. Haha, but I can't say I'm not now after what happened." Hindi nagtagal pagkaalis ni Shayna sa restaurant, nakakita siya ng tagong lugar at tinawagan si Humbert. "Huhuho, Humbert, nabuli ako. Kailangan mo akong tulungan." "Ay, Shayna, sinong maglalakas loob na ibuli ka? Huwag mag-alala, magdadala ako ng ilang mga lalaki doon at bugbugin siya, hanggang sa hindi na makilala ang mukha niya." Agad na sinuyo ni Humbert si Shayna sa kabilang linya. Sa sandaling iyon, nakahain na ang pagkain sa VIP room at marami ring red wine sa mesa. "Narito ang isang toast para sa iyo, Severin. Patay na ako ngayon kung hindi dahil sa iyo ngayon." Itinaas ni Winnie ang kanyang wine glass at sinabi kay Severin. Si Severin ay nag-clink ng baso sa kanya, nagbuhos ng alak para sa kanyang sarili, at sinabi kay Wesley, "Halika, lahat. Batiin natin si Wesley ng maligayang kaarawan." "Oo, Wesley, maligayang kaarawan. Bagamat may mga hindi kanais-nais na bagay na nangyari kanina, hindi mo ito hahayaang masira ang iyong espesyal na araw." Udyok ni Winnie sa kanya. Mapait na ngumiti si Wesley at sinabing, "Salamat sa lahat."
Cheers! Bagamat nagsimula silang lahat na kumain at uminom, medyo nag-aalala pa rin si Wesley. Kung tutusin, kung makakagawa si Shayna ng isang bagay na kasuklam-suklam gaya ng pag-hire ng isang taong papatay kay Winnie, may posibilidad na humingi siya ng tulong kay Humbert. Biglang may narinig na yabag papunta sa direksyon ng VIP room. Sabay-sabay na tumayo ang lahat dahil masama ang pakiramdam nila. Sure enough, sinipa ang pinto ng VIP room. Humigit kumulang 100 mukhang masasamang tao ang sumugod, at ang lalaking nanguna sa kanila ay isang kalbo na may mga tato sa kanyang leeg at halos tiyak na higit pa sa kanyang katawan. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Equus Halls Humbert. Natutuwa ba ang lahat sa inumin? Nakangiting pumasok si Shayna at sinulyapan ang lahat ng naroon. Hindi mo ba iniisip na masyado ka nang lumalayo, Shayna? Pinayagan ka na namin, ngunit sa halip na pahalagahan ang aming kabaitan, tinawag mo ang mga tao sa Equus Hall na pumunta para sa amin. Gaano ka katakot na isang tao? Naiinis ka sa akin. Sa sobrang galit ni Calvin ay gusto niyang umakyat at makipagtalo kay Shayna. Ang katotohanan na sinubukan niyang pukawin ang higit panggulo sa lahat, ngunit nakumbinsi siya na ginawa niya ang tamang desisyon sa pagtanggi sa kanya nang umamin ito sa kanya. Siya ang epitome ng kasamaan at radikal sa kanyang mga aksyon. Bukod dito, alam niya na si Humbert ay isang hindi kanais-nais na karakter din, at dahil si Shayna ay hindi partikular na mayaman, ang dalawa ay malamang na may isang relasyon na hindi kasing simple nang lumitaw sa ibabaw. Ikaw na ba ang may huling salita? Kung naiinis siya sa iyo, naiinis ka rin sa akin. Binigyan ni Humbert ng backhand na sampal si Calvin, na nagpabagsak kay Calvin sa lupa. Iniluwan niya ang isang subo ng dugo sa kanyang bibig kasama ang dalawang ngipin. Calvin, nang makita ni Shayna na binugbog si Calvin, hindi niya napigil ang sumigaw dahil sa pagdalamhati para kay Calvin. Hindi tulala si Humbert, at matapos makita ang sitwasyon, natigilan siya saglit bago nagtanong kay Shayna, "Is this the Calvin that you're in love with? Bakit ka ba nahihirapan kung hindi ka niya gusto?" Saka siyang umiti ng masama at humakbang pa harap upang iyakap ang kanyang mga braso sa baywang ni Shayna. Gayunpaman, itinulak ni Shayna ang kamay ni Humbert, at malamig na sinabi kay Humbert, "I don't care if he likes me or not. Bawal kang suntukin siya." Hindi napigilan ni Humbert na iunat ang kanyang baywang at walang pakialam na sabi, "Ayos lang. Hindi ako mapakali na magkagusto ka sa kanya." "Ikaw." Nagpumiglas si Calvin na bumangon, tinakpan ang mukha, ngunit hindi na siya naglakas loob na sumulong muli dahil alam niyang si Humbert ay isang walang awa na tao na pumapatay ng hindi kumukurap ang mata. "Mr. Humbert, sigarilyo ka muna." Ilang beses na kumibot ang mga labi ni Wesley at tanging sigarilyo lang ang nailabas niya nang nakangiti habang humahakbang ito para ipasa sa kanya. Gayunpaman, tinapunan siya ni Humbert ng malamig na tingin at hindi nag-abala na kunin ito. "Hindi mo ba sinubukang magpakitang gilas kanina, Wesley? Bakit nakakatakot ka na pusa ngayon?" Malamig na ngumiti si Shayna. Tumingin ulit siya kina Winnie at Severin. "What do you think, Winnie? Sabi sa'yo may ninong ako, hahaha." Namumula ang mga mata ni Winnie at tumingin kay Shayna habang sinasabi, "I'm so disappointed in you, Shayna. Wala naman kaming ginawa sa'yo diba? Pinakawalan ka na namin, at gusto mo pa kaming patayin. Haha, dyan ka nagkakamali. Ayokong mamatay kayong lahat, kayo lang at itong Sever, whatever his name is. He deserves to die the most dahil sinira niya ang plano ko." Si Shayna ay labis na mayabang at hindi nagpakita ng indikasyon ng pagnanais na magsisi. Ngumiti ng pilit si Severin. "It's Severin, hindi Sever, whatever his name is." Marahas na kumibot ang mga labi ni Shayna ng ilang beses. "Mahalaga ba iyon? May isang paa ka na sa libingan at pinagkakaabalahan mo pa iyon. Mayroon kang ilang lakas ng loob. Nagulat ako na maaari ka pa ring maging kalmado sa oras na ito." Ang atensyon ni Humbert ay nasa kay Severin sa buong oras dahil si Severin ay nakatayo lamang doon habang nakangiti sa kanyang mga tauhan. Ito ay isang nakakagulat na kaibahan sa iba na natakot sa kanilang mga talino nang makita nila siya,
kasama ang iba pang dalawang babae ay dinadala ito sa sukdulan sa pamamagitan ng pagbaba ng kanilang mga ulo nang hindi man lang nangangahas na tumingin kay Humbert. Sa pagtatansya ni Humberts, kailangang may dahilan kung bakit ganoon kakalmado si Severin. Hehe, ganyan kasi ang basurang tulad mo sa ilalim ko. Tumawa si Severin bilang walang pag-aalinlangan gaya ng dati. Si Winnie, na nakatayo sa tabi ni Severin, ay labis na natakot kaya dali-dali niyang hinila si Severin at marahan siyang hinikayat. Hindi ito ang oras para kumilos ng mahigpit, Severin. Alam kong sanay ka, pero ang tinutukoy ni Humbert. Siya ay mula sa Equus Hall. Napakagaling ni Humbert sa pakikipaglaban, at nabalitaan kung kaya niyang pumatay ng baka sa isang suntok lang. Si Severin ay hindi nagpakita ng anumang mga palatandaan ng takot at sinabi lamang ng isang ngiti, isang baka lamang. Kung gayon walang dapat ipag-alala. Halos mawala ng malay si Winnie. Cannot he see na napakaraming tao sa opposition side? Paano siya magiging katapat ni Humbert? Haha, kawili-wiling bata. Bigyan mo siya ng isang magandang bagbog, at gusto kong ipakita sa kanya kung sino ang kanyang ginugulo. Tumawa si Humbert at winigiwe ang kanyang kamay bilang sinyas sa kanyang mga nasasakupan. Matapang ka, ibibigay ko sa iyo yan. Humihiling ka na mapatay sa kung gaano ka kayabang sa harap ng aming Humbert. Ngiting-ngiti ang isa sa kanila habang hinihimas ang mga kamao. Pinalibutan din ng ilan pang iba si Severin, ngunit lahat sila ay itinapon sa lupa bago sila makaatake kay Severin. Habang isa-isa silang nakahiga sa lupa, nagsimula silang humagulgol sa matinding paghihirap na hindi man lang nahahawakan ni isang buhok sa ulo ni Severin. Interesting. Napaka-interesante. Napakunot ang mukha ni Humbert ng ilang beses. Alam niyang nakatagpo siya ng isang malakas na kalaban noong araw na iyon, kaya inilunsad niya ang kanyang sarili at sinimulan ang kanyang pag-atake kay Severin. Kabanata 555. Severin, mag-ingat ka. Natakot si Winnie nang makita niya si Humbert na naglulunsad ng pag-atake. Kung tutuusin, sinaktan ni Severin si Humbert para sa kanya, at makakaramdam siya ng matinding pagkabalisa kung papatayin siya ni Humbert. Si Wesley, Calvin, at ang iba ay nag-aalalang napakuyom ang kanilang mga kamao at nag-aalala rin para kay Severin gaya ni Winnie. Sa kanilang pagtataka, hinawakan ni Severin ang kamao ni Humbert matapos ang huli ay naghatid ng suntok at pinigilan siya sa pagsulong. Ano? Natigilan si Humbert. Si Severin ay mas mabilis kaysa sa bilis ng pagbukas ng ilaw, at ang lakas ni Humbert ay namutla ng higit pa kaysa kay Severin. Para siyang sumusuntok sa isang bundok, at ang gayong mga bundok ay hindi matitinag. Bam! Pagkatapos ay itinaas ni Severin ang kanyang paa at pinalipad si Humbert ng isang sipa. Ang lalaki pagkatapos ay bumagsak ng husto sa lupa, at sa susunod na segundo, lumuwa siya ng isang subo ng dugo. Pero paano? Anong nangyari? Bakit hindi mo siya kayang talunin? Hindi ka ba magaling makipaglaban? Sa sobrang takot ni Shayna ay tumakbo siya ng mabilis at tinulungan si Humbert na makatayo. Ahak! Muling umubo si Humbert na tinakpan ang kanyang dibdib, at sinabing, ang walang muwang mo. Ang batang ito, malakas siya. Ako ay isang mahusay na manlalaban, ngunit siya ay isang napakahusay na manlalaban. Paano? Nalaglag ang panga ni Shayna sa gulat at inisip niya kung mali ba siya nang narinig. Halos hindi sumagi sa isip niya na hindi makakapareha ng kanyang ninong si Severin. Ang ilan sa mga lalaki ni Humbert ay hindi pa kumikilos, ngunit ang kanilang mga mukha ay nagiging asul sa takot, at sila ay napaatras ng 2 hakbang nang hindi nila namamalayan sa takot na maaaring patayin silang lahat ni Severin. Sino ka? Bakit wala pa akong narinig na katulad mo sa Brookton? Mas malakas ka kaysa sa akin, ibig sabihin dapat ay kilala ka ng lahat ng tao dito. Tumingin si Humbert kay Severin at taimtim na nagtanong. Hehe, dumaan lang ako, tumawa si Severin at hindi napigil ang sabihin, at napipilitan akong tumulong na parang isang mabuting Samaritano kapag may nakilala akong nangangailangan ng tulong. Maaari mo akong tawaging kapwa practitioner. Napaawang ang labi ni Humbert. Alam na alam niya na hindi siya katapat ni Severin.
At kung dumaan lang si Severin, nagpa siya si Humbert na magpakita ng kagandahang loob kay Severin at makipag-ugnayan kay Winnie sa ibang pagkakataon. Habang nasa isip ang ideyang iyon, gumalang si Humbert kay Severin at sinabing, "Sige. Magpapakita ako sa iyo ng kaunting kagandahang loob ngayong gabi at hahayaan kayong lahat sa ngayon." Pagkatapos ay lumingon siya sa kanyang mga tauhan at sinabing, "Aalis na tayo. Manatili ka sa kinaroroonan mo." Binalaan sila ni Severin bago malamig na nagtanong, "Sinabi ko bang pwede kang umalis?" Huminto si Humbert, tinitigan si Severin, at sumagot, "Mag-isip ka ng 2 beses, bata. Nagpakita na kami sa iyo ng sapat na kagandahang loob, kaya tanggapin ito kung gusto mo kung ano ang pinakamahusay para sa iyo. Taga-Equus Hall ako, at ang tiyuhin ko ay tagapagtanggol ng Equus Hall. Isa siyang malalim na master. Isang malalim na master." Bahagyang kumunat ang noo ni Severin matapos marinig iyon at madiin na sinabing, "That's unexpected. Medyo malakas pala ang Equus Hall. Kudos para sa pagkakaroon ng isang tagapagtanggol na may ganoong mataas na tagumpay." Nakaramdam ng kaunting kirot sa puso si Severin dahil kahit si Larry mula sa Brookborn Draco Hall ay level 7 Profound Master at wala pa sa kanilang mga tagapagtanggol ang nakaabot sa level ng isang Profound Master. Naisip ni Humbert na natakot si Severin kaya hindi niya napigil ang matawa. "Iniligtas kita ngayon dahil nakita ko ang iyong kakayahan. Kung hindi mo tatanggapin ang aking kagandahang loob, hahayaan kong lumapit ang aking tiyuhin at patayin ka." Hindi napigilan ni Severin ang pagngiti habang sinasabing, "Okay. Sabihin mo sa tiyuhin mo na pumunta dito. Bawal kang umalis maliban kung nandito siya." Ikaw. Hindi inaasahan ni Humbert na matapang si Severin na minamaliit din ang kanyang tiyuhin. "Kayong lahat, lumuhod at umawit. I surrender while waiting for that Jeffrey guy to show up. Kung hindi, papatayin ko kayong lahat." Bumalik si Severin sa kanyang upuan at umupo, ngunit may biglang pumasok na ideya sa kanya at nagpasya siyang, "Teka. Ngayon ay kaarawan ni Wesley, kaya sa halip na kumanta ay, bakit hindi niyo siya kantahan ng happy birthday hanggang sa dumating si Jeffrey? Gusto mo lumuhod ako at kumanta? Ano sa tingin mo kaya mo akong gawin iyon?" Si Humbert isang hakbang pasulong at pinandilatan si Severin. Gayunpaman, sinampal siya ni Severin at pinalipad siya. "Sampal. Well, walang imposible. Bibigyan kita ng 1 oras. Kung ang iyong tiyuhin ay hindi dumating at iligtas ka noon, ang iyong buhay ay magtatapos dito." Ngumiti ng mahina si Severin at binalaan si Humbert. Nakatitig lang ng masama si Humbert kay Severin, na sana ay mapunit niya si Severin. Sa kasamaang palad, naranasan niya ang mga kasanayan ni Severin at alam niyang nakatagpo siya ng isang taong tunay na walang awa. Kung hindi siya makikinig kay Severin, malaki ang posibilidad na mamatay siya sa mga kamay ni Severin. Nakangangalang siya at tinawagan si Jeffrey. "Bilasan niyo mga kabayan, magsimulang kumanta." Nakangiting sabi ni Severin sa kanila. Bagamat marami sa kanila ang nasugatan, wala silang nagawa kundi ang lumuhod at kumanta ng happy birthday, kung gusto pa nilang mabuhay. Lumuhod na rin si Humbert sa lupa, kaya nang makita ni Severin si Shayna na parang tulala, pinandilatan niya ito at sinabing, "Kasama ka dyan." Sa sobrang takot ni Shayna ay nanghina ang kanyang mga paa at napaluhod siya ng may kabog. "Ano ang nangyari sa iyo, Severin? Di ba dapat umalis na lang tayo?" Medyo natakot si Wesley dahil lahat sila ay nanganganib sa kamatayan kung dumating si Jeffrey. Pagkatapos ng lahat, si Jeffrey ay tagapagtanggol ng Equus Halls, at mas malakas siya kaysa sa kanyang pamangkin na si Humbert. Maaaring malakas si Severin, ngunit naramdaman ni Wesley na ang pagmamataas ni Severin ay nagmula sa sigla ng kabataan at walang muwang na kamangmangan sa tunay na lakas ni Jeffrey. Sa sandaling iyon, tumingin si Severin kay Wesley at nakangiting nagtanong, "What's wrong, Wesley? Hindi ka ba naniniwala sa lakas ko?" Pagkatapos ng isang pause, nagpatuloy si Severin, "Tsaka saan ka pa ba pwedeng pumunta? Ngayong na-offend mo si Humbert, sigurado ka bang hindi siya at ang kanyang tiyuhin ay magta-target ng sinuman sa inyo dahil lang umalis ka sa lugar na iyon? Kahit hindi kayo ang target, may posibilidad pa rin na ma-target nila si Winnie.
Matutulungan mo ba siya kapag nangyari iyon? Hindi napigilan ni Wesley na mapabuntong hininga. Tama siya. Saan tayo dapat pumunta? Ngayong nasaktan na natin sila, maaari na lamang tayong umasa na makakatulong si Severin sa paglutas ng lahat. Ipagpatuloy na lang natin ito. Iinom na lang tayo. Ang pinakamasamang mangyayari sa atin ay kamatayan. Hindi ako takot sa kamatayan. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-isip si Wesley, lumakad siya para ibuhos ang kanyang sarili ng isang buong baso ng red wine at ininom ang lahat sa isang lagop bago ibinalik ang baso sa mesa. Kung ang mas masahol pa ay lumala, I be drinking wine with God sa langit. Napangisi si Severin nang makita iyon at nag-thumbs up kay Wesley. Iyan ang espiritu. Wow! Ipagpatuloy natin ang ating kapistahan. Hindi natin kailangang matakot sa anumang bagay. Naging matapang si Calvin at nagbuhos din ng isang baso ng alak. Nang makita ni Severin ang kanyang mga kilos, lumapit si Severin kay Winnie, lumapit sa kanya, at bumulong sa kanyang tainga. Gustong-gusto ka ni Calvin, Winnie. Nahaharap siya sa sitwasyong buhay at kamatayan ngayon, ngunit gusto pa rin niyang umikot para sa iyo at hindi kailanman naisip na umalis sa lugar na ito. Sa tingin ko siya ay isang mabuting tao. Dapat kang magkaroon ng bukas na isip at subukang makipag-date sa kanya. Hindi na kailangang pagdudahan ang kanyang pagkatao. Uminit ang puso ni Winnie nang marinig niya iyon. Bagamat walang gaanong pera ang pamilya ni Calvin, he did always been a good person, at nasugatan pa niya ang sarili niya kanina dahil tumayo siya para makipagtalo kay Humbert. Ang gayong mga lalaki ay malayo at kakaunti lamang. Sa pag-iisip tungkol sa payo ni Severin, bumulong ito sa kanya. Sa totoo lang, hindi naman sa ayaw ko sa kanya. Noon ko lang nalaman na ang aking matalik na kaibigan na si Shayna ay nagsisikap na makuha ang kanyang puso at palaging iniisip kung gaano niya ito kagusto sa kanya. Dahil doon, sinadya kong umiwas sa kanya na makaramdam ng kahit anong nararamdaman dahilan para hindi ko masira ang pagkakaibigan namin ni Shayna. Hindi ko inaasahan na hahantong sa ganito. Bueno, isantabi muna iyan at ipagpatuloy ang pag-inom. Nakangiting sabi ni Severin. Umupo ulit ang lahat sa kani-kanilang upuan at nagsimulang uminom. Ilang sandali pa, hindi napigilan ni Severin na sabihin, wow, wow. Tama, mga pards. Sinabi ko sa inyo na kumanta kayo ng happy birthday o kay Wesley's birthday, hindi humagulgol tulad ng mga taong nagdadalamati sa kanilang mga namatay na kamag-anak. May dahilan kung bakit tinawag itong happy birthday. Hindi nyo ba ito kayang kantahin ng may mas masayang pakiramdam? Si Humbert at ang iba ay walang imik. Para bang walang kabuluhan na binubugbog at napilitang lumuhod at hindi sapat, na hinihiling ni Severin na kumanta sila sa mas masayang tune. Walang tao sa kanilang posisyon na kayang pilitin ang sarili na maging masaya. Sino sa inyo ang nangbuli sa pamangkin ko? Buti na lang kay Humbert, narinig niya ang pamilyar na boses noon at tumayo agad at sumigaw papunta sa pinto. Tio, nandito ako sa loob. Sumugod si Jeffrey kasama ang dalawang tao. Matangkad at kahanga-hanga ang kanyang ugali, at mukhang punong-puno ng energy siya kahit na nasa edad 40 na siya. Nang makita ni Shayna at ng iba pa ang kanyang pagdating, lahat sila ay nakahinga ng maluwag at tumayo. Hey, sinabi ko bang kaya niyong tumayo? Napasimangot si Severin na tumayo, at sinigawan sila. Napatulala si Wesley at ang barkada nang makita iyon. Anong uri ng background mayroon siya, at paano siya maaaring maging kalmado? Hindi ba siya natatakot kay Jeffrey? Sino ka para pigilan akong tumayo? Hindi na natakot si Humbert kay Severin at tumingin kay Severin na parang sinasabi, what gonna about it? Hehe, mas mabilis magbago ang ugali mo kesa sa Hanyango. Nagkaroon ba ng kumpiyansa ang maliit na dipshit na ito dahil lang sa dumating ang mas malaking dipshit? Tumawa si Severin at casual na sinabi. Galit na galit si Jeffrey na nanginag ng husto ang mukha. Pinandilatan niya si Severin at nagtanong, how dare you call me dipshit? Sumagot si Severin, hehe, pumasok ka kasama ang dalawa, at hindi ko partikular na sinabi na ikaw ang dipshit, ikaw lang ay umamin. Yan ang tinatawag mong self-condemnation. Haha, natuwa si Winnie sa mga nakakatuwang pahayag ni Severin.
Ito ay isang panahon ng sukdulang kaseryosohan, ngunit siya ay nagkaroon ng ganoong mga walang pakialam na salita. Matalas ang dila mo, bata. Naikuyom ni Jeffrey ang kanyang kamao, na nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at sinabing, wala ako sa mood na makipagtalo. Papatayin na lang kita ngayon. Oo, uncle, kailangan niyang mamatay. Masyado siyang mayabang, at minamaliit ka pa niya. Ininsulto din niya ang Equus Hall at tinawag kaming Ik-As Hall, na sinasabing lahat ay Iki-Assholes. Dahil sa galit ni Jeffrey, pinaniwalaan ni Humbert na tiyak ang pagkamatay ni Severin, at hindi niya maiwasang magdagdag ng mga palamuti sa kwento. Mayroon kang malalaking bola, bata. Nagnganga ang mga ngipin ni Jeffrey. Salamat sa papuri. Nakangiting sagot ni Severin. Mamatay. Hindi na nakatiis si Jeffrey at ayaw nang makarinig ng isa pang salita mula kay Severin. For the record, lahat ng nakakilala sa kanya noon ay tumango at yumuko sa kanya dahil sa takot na masaktan siya, kaya pakiramdam niya ay parang sampal sa katotohanan ng si Severin ay matapang nakausapin siya ng ganoon. Nabuhay si Jeffrey sa kanyang pagiging isang malakas na malalim na master, dahil may bumukal na espiritual na enerhiya mula sa kanyang kamao sa sandaling kinuyam niya ito. Sa isang iglap, lumapit siya kay Severin at ibinato sa kanya ang suntok. Bahagyang itinagilid ni Severin ang kanyang ulo at agad na naiwasan ang pag-atake ng kalaban. Pagkatapos ay itinulak ni Severin ang kanyang palad at pinalo ang isang suntok sa dibdib ni Jeffrey. Ano? Kinilabutan si Jeffrey nang hindi tumama sa target ang kanyang suntok. Hindi kailanman sumagi sa isip niya na maaaring maging ganoon kalakas ang isang binata, at sa sumunod na segundo, isang malakas na puwersa ang tumama sa kanyang dibdib at nagpalipad sa kanya pabalik. Bam! Pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa at samukan ng isang subo ng dugo. Paano? Namutla sa takot ang dalawa pang kasamang sumunod kay Jeffrey nang makitang madaling nasugatan si Jeffrey. Natigilan sila sa pwesto at nakaramdam ng pamamanhid sa kanilang ulo. Hindi ito maaaring mangyari. Si Shayna, na sabik na manood ng isang kapana-panabik na palabas, ay natakot din. Anong klaseng halimaw siya? Ang Equus Hall ay isang napakalakas na puwersa sa Brookton, at si Jeffrey ay tagapagtanggol ng Equus Halls. Paanong ang gayong tao ay walang kapantay sa random na lalaking ito? Tio, ayos ka lang ba? Damn it! Anong level of attainment meron ang batang ito? Ni hindi ko siya nakitang gumamit ng anumang espiritual na enerhiya. Nabalot din ng takot si Humbert. Matapos tuluyang makawala sa kanyang pagkabigla, agad siyang tumulong sa malubhang na sugatan na si Jeffrey, na ang mukha ay umagos ang lahat ng dugo. Kinagat ni Jeffrey ang kanyang mga ngipin at sinabi kay Humbert, hindi man lang siya mapakali na gumamit ng espiritual na enerhiya, na nangangahulugan na ang kanyang natamo ay dapat na mas mataas kaysa sa akin. Isa akong level 2 profound master, at kung maaari niya akong saktan ng gusto ng hindi gumagamit ng anumang espiritual na enerhiya, siya ay nasa antas 4 at mas mataas. Ganon ba talaga siya kalakas? Tuluyan nang napatulala si Humbert matapos marinig iyon at hindi pa rin makapaniwala na walang kalaban-laban ang kanyang tiyuhin kay Severin. Siya, masyado siyang malakas. Napalunok din si Wesley sa hindi makapaniwala. Nanlamig ang kanilang dugo nang makita nila ang pagdating ni Jeffrey, ngunit sa isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ang lamig na nadarama ay napalitan ng matinding init, at sa wakas ay nakahinga na sila ng maluwag. Sa paghusga mula sa kung ano ang nangyari, mayroong higit pa kay Severin kaysa sa unang tingin at marahil siya ay isa sa mga bihirang nakikitang mga elite na manlalaban. Tumingin si Severin kay Jeffrey at nakangiting sinabi, I give you a chance to call someone else over, or else, I kill you, your nephew, and Shayna. Namutla ang mukha ni Shayna sa takot nang marinig iyon, at agad niyang nilingon si Jeffrey. Bilasan mo, uncle, tawagan ang ibang tao, ayokong mamatay. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay, please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel, maraming salamat po. Siya ay baliw, at hindi siya ang iyong regular na baliw. To think na matapang siya para bigyan tayo ng pagkakataong tumawag ng iba.
Marahas na kumikibot ang mga labi ni Jeffrey ng ilang beses, ngunit hindi nagtagal ay napuno ng saya ang kanyang puso. Tinalo niya kami, ngunit sa halip na kami ay patayin at lisanin ang lugar na ito, sinabi niya sa amin na tumawag ng ibang tao. Nakakabaliw kaya siya. Hindi maaaring magkaroon ng isang mas mahusay na kinalabasan kaysa doon. Lumakad siya pasulong at gumawa ng isang punto upang ikumpas ang kanyang mga kamay kay Severin, na nagsasabing, "Ang ganda mo, bata, at pinahanga mo ako. Dahil napakabait mo kaya binigyan mo ako ng pagkakataong tumawag ng ibang tao, kung gayon ay huwag kang mag-isip kung gagawin ko." Lumingon siya pagkatapos niyang makumplito ang kanyang pangungusap at kinuha ang kanyang telepono para tumawag. Hindi na mapakali si Severin sa ginagawa ni Jeffrey kaya tumalikod siya at sinabi sa grupo ni Winnie, "Bakit nakatayo rin kayong lahat? Dapat kayong lahat ay umiinom. Ngayon ay isang araw ng pagdiriwang, kaya siguraduhin magfiesta ng buo." "Haha, sige, sige. Masakit uminom sa aking puso na nilalaman." Tumawa si Wesley. Pagkatapos ay pinaalalahanan niya si Severin, "But don't get yourself drunk, though." Kung tumawag si Jeffrey ng mas malakas kaysa sa kanya para harapin tayo, "We all be dead if you're not sober enough to handle them." Ngumiti si Severin ng nakakaloko at sinabing, "Huwag kang mag-alala dyan. Ang aking pagpapaubaya sa alkohol ay napakahusay na maaari akong uminom ng higit sa 1,000 tasa ng hindi nalilasing." Bahagyang napanganga si Wesley sa narinig dahil alam niyang kabaligtaran ang kadalasang nangyayari, at kadalas ay ang mga may posibilidad na magyabang tungkol sa kanilang pagtitiis sa alkohol ay kadalasang pinakamabilis malasing. "Iyuko ang inyong mga tuhod at kumanta ng happy birthday," utos ni Severin kay Jeffrey matapos makitang tinapos na ng huli ang tawag. "Hinihiling mo sa akin na lumuhod at kumanta ng maligayang kaarawan." Si Jeffrey, bilang isang tagapagtanggol, ay nakaramdam ng insulto. Siya ay tagapagtanggol ng Equus Halls, at nakaramdam siya ng kaba nang sabihing kumanta siya ng happy birthday. Si Severin ay halos humihiling na patayin dahil sa paggawa nito. "Hehe, kung ayaw mong patayin kita ngayon, ang tanging pagpipilian mo ay lumuhod at kumanta." Tumawa si Severin at pinagbantaan siya. "I dare you. Malapit nang dumating ang aming elder, at magiging patay ka na sa oras na iyon. Iyan ang makukuha mo para sa laban sa Equus Hall." Nagbago ang kilos ni Jeffrey pagkatapos niyang tumawag sa telepono. Sa bagay, nagkataong umiinom ang matanda na binanggit niya sa di kalayuan doon at nagmamadaling lumapit habang sila ay nag-uusap. "Swoosh!" Bahagyang ngumiti si Severin, inihagis ang kamay, at naghagas ng tinidor na tumusok mismo sa hita ni Jeffrey. "Arg!" Hindi inaasahan ni Jeffrey na gagawa ng ganoong biglaang pag-atake si Severin, at ito ay dumating ng napakabilis kaya hindi siya nakapag-react dito. Ang kanyang hita ay nagsimulang sumakit ng husto kaya't maaari na lamang niyang ilabas ang tinidor ng pilit at sama ng loob na lumuhod sa lupa. Lumingon siya sa likod at nakita niyang nakaluhod na si Humbert at ang iba pa, at lahat sila ay napilitang maglagay ng ilang pangit na ngiti habang kumakanta ng happy birthday. "Bilasan mo at kumanta kasama sila. Tiyaking nakangiti ka rin, kung hindi, papatayin ko kayong lahat ngayon." Uminom si Severin ng isang baso ng red wine habang nakatingin sa mga taong nasa harapan niya. "At muli, papatayin ka pa rin kahit na dumating na ang iyong backup, ngunit hindi bababa sa mabubuhay ka ng kaunti kung kumanta ka ngayon." "Ikaw," naikuyom ni Jeffrey ang kanyang mga kamao sa galit, dahil ito ang unang pagkakataon na dumanas ng kahihiyan bilang tagapagtanggol ng Equus Halls. How he wished he could just rush up and end Severin's life right there. Kabanata 560. Nako, alam na alam ni Jeffrey ang katotohanan na hindi siya katugma ni Severin, na sa kanyang opinyon ay hindi bababa sa isang antas ng 4 na malalim na master. Gayunpaman, ang elder na tinawag niya ay may magandang relasyon sa kanya at nagkataong level 7 profound master. Naniniwala siya na walang magiging problema ang matanda sa pagpatay kay Severin. Sa sandaling ito, natitiis lang ni Jeffrey ang kahihiyan, ngumiti na mas pangit kaysa sa umiiyak na mukha, at kumanta ng happy birthday.
Natulala si Wesley at ang iba pa, at hindi nila pinangarap na darating ang araw na luluhod at kumakanta sa harap nila ang tagapagtanggol ng Equus Hall. Kahit kinakabahan ang lahat, naipagpatuloy lang nila ang pag-inom at umaasa na may magagawa si Severin pagdating ng matanda. Wala pang 5 minuto, galit na pumasok ang matanda, at mas umasim ang ekspresyon ng mukha niya nang makita ang grupo ng mga taong nakaluhod sa lupa. Sir Roland, yung lalaking yun, malamang na siya ay isang antas ng 4 na malalim na master, at hindi ako makakapantay sa kanya. Itinuro ni Jeffrey si Severin habang kausap si Roland O'Dea, ang kanyang elder. Ang lakas ng loob mong sabihin sa aming mga lalaki mula sa Equus Hall na lumuhad sa lupa at kumanta. Naikuyom ni Roland ang kanyang kamao at pinandilatan si Severin. Nandito ka na sa wakas, sir. Namamanhid na ang mga tuhod ko. Si Humbert sa wakas ay naglakas loob na tumayo at agad na nagreklamo kay Roland, baliw ang batang ito. Sinabi niya na patayin kami sa impyerno kapag hindi ka samipot, at tinawag niya kaming Equus Hall. Sinamaan ng tingin ni Severin si Humbert. Kailan ko pa nasabi ang Equus Hall? Tiyak na marunong kang magsalita ng walang kaparirikan. Napagpasyahan kong patayin ka muna. Tiniis ni Jeffrey ang sakit mula sa kanyang pinsalang dulot ng tinidor at sinabi kay Roland, Sir, sinabi niyang patayin kami sa impyerno kahit na dumating ka. Siya ay walang awa na walang kapantay. Gusto mo ba talagang gumawa ng isang kaaway sa labas ng Equus Hall? Sumulyap si Roland kay Severin, na lumapit sa kanya noon at huminto upang tumingin sa kanya ng nakangiti. Si Severin ay patuloy na ngumiti ng mahina habang siya ay sumagot, I had no choice, and it's mainly because I heard that Humbert was allowed to indulge in misbehavior under Jeffrey. Sa proteksyon ni Jeffrey, inaapi ni Humbert ang lahat at sinuman, at nadama kong naakit ako sa pagtulong ng maranasan ko ang eksaktong sitwasyon ngayon. Napaawang ng ilang beses ang bibig ni Roland at pinandilatan niya si Severin, na nagsasabing, tanggapin ko na lang ba ang iyong mga salita bilang katotohanan? Bakit ako maniniwala sa iyo? Agad na sinabi ni Jeffrey, he's spouting a load of bull. Siya ay tumingin sa Equus Hall, at ngayon siya ay hanggang sa kanyang maliit na trick. Ang tanging dahilan kung bakit niya kami sinisiraan ay dahil nakita kanya at agad niyang napagtanto na hindi siya kapare sa iyo. Sumulyap si Roland kay Jeffrey at sinabing, nagtitiwala ako sa iyo dahil nakasama mo kami sa loob ng maraming taon. Wala bang dahilan para magtiwala ako sa isang outsider na tulad niya? Malamig na ngumiti si Jeffrey at nakaramdam ng pagputok ng pagmamalaki sa kanyang puso. Napabuntong hininga si Severin. Sa tingin ko ay nauubos ka na, Mr. Roland. Kung pipilitin mong protektahan sila, natatakot akong wala akong choice kundi patayin ka rin. Ang pagprotekta sa kanila ay eksakto kung ano ang plano kong gawin. Ano ang maaari mong gawin tungkol dito? Agad namang tumalon si Roland sa pagpikit ng mata at itinutok ang pag-atake sa kanya. Sa wakas ay naunawaan ni Severin na ang katapangan ni Humbert ay nagmula sa pagkakaroon ng suporta ng isang elder na nagpakasawa sa kanila sa kanilang mga paglabag, at kung walang ganoong tao na babalikan, hindi sila magiging sapat na matapang na gumawa ng mga ganoong gawain. Dahil iyon ang nangyari, nagpasya si Severin na walang saysay ang pagpapakita ng anumang awa. Gamit ang mahinang paghampas, hinampos niya ang kamay ni Roland sa isang tabi at naglunsad ng counterattack sa pamamagitan ng paglapat ng kanyang palad sa dibdib ng huli.